So okay, KJX, kamusta kayong lahat? Ito yung ating Bitcoin update. So sinabi natin na above 99,500, no? Yung ating resistance. So lumipad siya, no? Diretso after dito sa resistance natin, biglang lumipad hanggang 102 mga idol. Actually 102.5, no? Pero itong 102.5 na to, ito yung next resistance natin. Okay? 102.5 or 102.6, okay? Kung mapapansin natin, ako for me nasa good nasa good area tayo. Kasi tulad ng sinabi ko, no, 99,500 dapat doon mag-end yung 1 day time frame natin. Pero kung titingnan natin, eto siya. Nag-end siya saan? So dito sa 102.93. So 102,193. So possible ako, naman to, nasa safe tayo. No, wag lang babagsak ulit ng 99,500 kasi possible bumaba na siya diyan doon sa support natin. Kumbaga yung pinaka-support, yung pinaka-resistance natin, yun ngayon yung support natin mga lodi, no? Pero ako tingin ko naman is magiging maglalaro to parte dito sa area na to, no? Diyan sa area na yan, and then biglang I think baka Ethereum magkaroon ng rebound, okay? So check naman natin ngayon yung mga tinitingnan nating coin. XRP, ito yung nilabas natin sa Facebook natin mga kapatid, no? So para makita lang natin, punta tayo sa Facebook natin. So syempre nagti-TA naman tayo kahit papaano, di ba? So sabi ko nga sa inyo share ko lang dito yung mga nakikita ko lang, no? Yung mga hindi to financial advice, pero syempre ito yung mga nakita natin. Ito tulad niyan, ako ng XRP kanina, XRP Jor, sabi kong ganon. Sabi ko siguro pag nag-break, kayang kunin yung 20% pump. So tingnan natin kung kayang kunin yung 20% pump. So far, nag-call tayo ng 2.444. 2.44. So ngayon nasa 2.45 na tayo. So possible hindi pa naman siya break sa 1 day time frame, pero sa 4 hours time frame dito na siya, break na siya. So tingnan natin sa 4 hours time frame kung nandirito yung candle, no? Kumbaga sabi nga natin, I think mga alas 8 yan. No, tingnan natin kung babagsak siya dito sa support pa rin natin or magkakaroon na ng green candle dito para kahit paano magpakita ng lipad mga idol. And then kay ING, no? Kay INJ, no? So sabi natin ito yung isa na sinasabi nila na possible lumipad ng 26 to 100 USDT. Yun yung prediction. So for me, nandito pa lang tayo sa area na to. Siguro once na ma-break niya to, basta tong area na to, once na ma-break niya yan, I think, etong area na to, once ma-break niya yan, no, possible magpakita ng lipad yan. So, hanggang saan yung ipapakita ng lipad yan for me? So, siguro, sorry. Kung sakaling dito sa area na to, I think nasa $52, no? Pero kung dito naman niya kukunin, nasa $44. Siguro dito muna tayo sa line na to, di ba? Ilan ba to? 3-day time frame. So tingnan natin dito sa line na to. So siguro nasa 53 USDT. Yan yung tingin ko lang diyan mga idol, ha. So tingnan lang natin para at least, di ba? Magkaroon lang tayo ng analysis dito. Kayo din, no? I-share niyo yung analysis niyo sa comment section, okay? Sa mga gusto yung mga ganitong TA, gantong analysis, no, please like and share yung video natin. Then comment kayo kung ano yung mga gusto nyong ipa-check sa atin, okay? So and then gagawa ko ng Telegram. Tingnan natin kung ano yung possible na maibigay ko sa inyo sa Telegram. Pero tulad niya ng sinabi ko, hindi naman 100%, di ba? Yung ginagawa natin, di ba? So alam niyo na yun. Kung nagki-crypto kayo, alam niyo yan na hindi 100% ang profit. Tandaan niyo yan, okay? So next, for me basta pero kung ito naman bumaba dito, possible mag-drop dito sa area na yan. Pero hindi magda-drop na yan si INJ ng ganyan, ng hanggang $10. For me hindi yan. Siguro hanggang 20 USDT lang yan. Tapos magpapakita na ng rebound yan. Or kapag na-break niya tong area na to, possible, di ba? Kunin niya muna yung mga area. Siguro ito muna, si 39 or si 40, tapos next 42, tapos next 47 bago pumunta ng 50, kasi all-time high nito no? Pero dito lang kay BitGet kasi hindi ko alam ang history nito sa ibang platform, no? Kay BitGet nasa 52 USDT siya, pero pwede niya rin ulit kunin yan, pero pwede na rin. Pero syempre kung kayo nasa 26, kung makuha niya yung 36, di ba? Maganda na yan. Kung makuha niya yung 35, maganda na yan. Kung sakali lang mga lodi And then next, yung natin ngayon is si
Axe. Ayan si Axe. Kung mapapansin natin, kinuha ko lang yung 1, 2, 3 na tinitingnan kong support. Naka downtrend siya. Pero kung titingnan naman natin yung downtrend niya is na-break na tong area na to. Possible, pag na-break yan, syempre, possible pumunta. Para sa akin prediction lang naman tayo. So from 0.4, possible na kunin niya is 0.7. Possible lang I think long term, no? Long term, kaya niyang kunin yung 0.7, no? 0.7. So 0.42, tingnan na lang natin yung kakalabasan nito. Okay? So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa atin at gusto yung mga gandong TA, please subscribe lang sa YouTube channel natin para at least updated kayo sa mga possible na nangyayari. So kung nakapansin natin, BTC mare-rebound ba o kukunin tong support natin na 101,300, no? So tingnan natin kung kaya niyang kunin yan. Pero for me, bago bumagsak yan, dapat si 99,500. Okay? So yun lang ang ating TA ngayon. Puntahan nga natin si ETH nga saglit. ETH kasi akin talaga to eh. So kung papansin nyo, laki na inangat pala ni ETH. Nasa 3,746 kagabi. Tapos biglang nag-drop ng nasa 51. So nasa halos 100 USDT din. Pero possible ba makuha si 3.5 ulit? Yes, possible. Pero possible pa makuha si 3.5 Possible pa makuha yan. Yung 3.558. 3.558. Possible pang makuha yan mga kapatid. Okay? So ganoon naman tayo di ba? So hindi tayo pwede magsalita ng sobrang lilipad yan, di ba? So kailangan may support and resistance ka. Okay, KGX, saludo sa inyo lahat. At sana naging masaya kayo sa TA natin mga kapatid. Check nga natin yung ating asset. Okay. Sa spot natin ay goods. Positive 21. Positive 21k tayo. So, kay XRP, positive 700 tayo ngayon. Okay. I-ano natin to. Snipping tools natin. Kasi, ipapost natin to si paring XRP natin. Okay. Saludo sa inyo lahat, KGX. Magandang gabi sa inyo lahat.